Magandang araw sa lahat po ng mga treasure hunter at sa ngalan ng Binoki Treasure TV ay muli naming ipaglilingkod sa inyo itong dati nating excuse me, itong dati nating in-upload na video ang tungkol po sa stone map na ito, na kung saan ipinaliwanag natin noong nakaraan ay may kaugnayan sa um, Japanese treasure. So ito is isa itong Japanese Bored Treasure Site. At sa umagang ito ay ipaglilingkod namin at ipaliwanag natin ang kung paano i-plot ang kanilang mapa sa pamamagitan ng bato na kanilang ginamit at inukitan, at alamin natin kung ano ang mga sikreto na kanilang ginawa. Dahil ang layout ng mapa na nakikita natin dito ngayon sa lupa, mga bato, ay isa lang itong layout. Subalit, mayroon pa itong tinatagong sekreto na kung saan ito ang ating dapat alamin sa pamamagitan ng layout na kanilang ginamit at sa pamamagitan ng mga diversion na kanila pong inilagay sa mapa. Subalit bago ang lahat ay nais naming anyayahan ang lahat ng mga makakapanood ng videong ito ay kung maari sana ay mag-subscribe kayo. Gayon din sa comment section natin ay mag-comment lang kayo kung ano po ang inyong mga saloobin, mga katanungan, para magawan po natin ng video at atin po itong ibabahagi sa lahat ng mga treasure hunter na nangangailangan ng tulong patungkol sa treasure hunting exploration, sapagkat alam natin na marami sa atin ang hindi pa makapagsasagawa ng treasure hunting exploration kung wala silang mga gamit gaya ng mga detector, scanners, iba pang mga dowsing rod at kung ano-ano pa. Ang sa atin dito ay gamit natin ang mapa na kanilang ginawa. Ngayon, inaanyayahan din namin at nire-request din namin na mag-like po kayo at kung maaari din ay i-share din natin sa ating mga kaibigan. At sa totoo lang, minsan gusto ko mag-focus sa vlogging. Pero minsan ay natatalo ako ng aking masasabi natin na determinasyon. Dahil kakaunti pa lang ang aking mga subscribers at utay-utay na rin dumadami. At sana sa pamamagitan ng videong ito ay mapansin din ninyo na makakatulong tayo ng kahit kaunti. At kung may mali man ako, ay isa lang ang aking masasabi sa inyo. Ang amin pong ginagawa ay ibinahagi lang din sa amin at hindi po kami kasama sa mga pagbabaon ng mga kayamanang ginawa o isinagawa ng mga sundalong Hapon noong panahon ng digmaan. Kaya ito ay mga posibilidad lang. Subalit ang posibilidad na ito ay mayroong malaking tsansa dahil sa kanilang mapa. Ngayon, bilang pagsisimula, ating nalaman na ito noon ay isang 7 spokes marker. At ano ba ang taktika na kanilang ginamit dito? At ano ang mga bato na nakalatag sa pamamagitan ng mga ukit na ito? Una, itong bato na ito, kung makikita natin, dalawa nakabaon, ay ito na sila. Ayan na sila.
So equal yan pagdating natin sa figure, kasi ang treasure hunting ay labanan ng figure at mga shape. Diyan tayo dapat mag-focus. Ngayon, ito may nakikita tayo na isa pang figure. Subalit, kung itanong ninyo sa akin, itong bato na ito, tatlo naman ito. O ayan, tatlo yan. Tatlo rin. Bakit dito dalawa lang? At bakit ito wala? Sabihin ninyo sa akin, baka nagkamali ako. Alam ninyo mga kaibigan, kaya ito dito may kawang o may carving dahil yung dalawang bato na ito nakabaon sa lupa. At itong isang maliit na nasa huli ay utlaw lang sa lupa o patong lang sa lupa. Kaya ganyan ang kanyang kalagayan. So kaunti lang ang kanyang carving. Ang mga importanteng bato lang ang nais kong ibahagi dito, hindi na lang natin lahatin para hindi na humaba yung ating video. So dito sa nag-indicate na 7 spokes marker, ang dot niyan ay ito. Ayan. Pinukpok lang ng ibang mga treasure hunter. Dahil, nakialam. Ganun lang. So ito na yung makikita natin dito. Tingnan ninyo ang figure. Dalawa yan sila dyan. So tingnan lang ninyo. Ano lang kayo. So may isang maliit. Okay, saan yung maliit? Baka ito. Itong malaki. Itong malaki. Dito ang isang malaki. So kumbaga hinugot nila ito at inutlaw nila dito. Kaya ito yung coordinate niya na figure pa. Kung ano ang makikita, kung ano ang posisyon niya. Mahilig sila sa ganun. Halimbawa, ito may ukab. Hugutin nila yung bato, tapos ilawit nila doon yung bato. Kaya makikita mo na mayroon pang another na figure dito makikita. So yun ang gusto nila. Diyan sila yun ang kanilang ginagawa para malaman nila kung ano ang figure, kung ano ang itsura ng bato, kung anong haba, kung ano pa ang nakabaon. Kaya sa makatuwid, hindi na naman tayo maligaw. So ganito na lang. Itong layout na ito, kung mapapansin natin, so align ito sa sa east ang nandoon na bahagi, west naman ang nandito. Pero nung wala pa itong tuktok o hindi nila ito ginalaw o minaso siguro nila, may nagsabi yan, sinasabi yan dyan na go north tayo, yung bato na yan. So yan ang taktika nila. So kung wala man yan na nagsasabi ng go north, mayroon pa naman tayo dito. Ito. At saka ito, mahalaga rin ito. So ngayon, kung ang batong ito ay nagpapahiwatig ng opposite ito. So kung nag-align siya dito, sinasabi mag-u-opposite. So sa makatuwid, itong puwet niya na ito ay mapunta siya dito. At itong unahan niya ay mapunta dito sa taas. Which is, mag-equal na ang batong ito. Itong mga bato na ito. Mag-i-equal sila. Dahil dito, mayroon siyang coordinate din. Ma-figurize natin dito yung mga tawag dyan, yung mga imaginary line na yan ay makikita din naman natin dito yan. Ito. Yan na yan sila. So, magbigay tayo ng isang simpleng halimbawa dito. Ito. Ang dalawang dot na yan. So, ito na siya. Ito. Alam nyo, ano ito? Face marker ito na ginamit nila.
sa digging natin ay makikita at malaman yan kung saan makikita sa susunod na video natin. Ito ay ito na siya. Yan. Tapos yung ito na rin siya. So equal yan sila, equal shape, equal ang ano nila, positioning nila. So align. So sa makatuwid, ang mapang ito baliktad papunta rito. Ang tanong naman natin ngayon, saan ang digging? Ngayon sa digging, hindi rin tayo maliligaw dahil may ibinigay silang figure sa digging. So ito rin mismo ang digging natin. Kaya ito may ukab. Ginamit nila ito bilang digging. So left and right niyan tayo. At sa pamamagitan ng mga batong nasa palibot na ito, dito sa gilid, ay magagamit ito sa digging nila. Una, saan tayo magsisimula? So ibigay ko lang ang pasimula. At balang araw ay ipagpatuloy natin at ano pa ang mga encounter natin sa digging. So dito, itong nag-i-indicate ng 7 spokes marker, no? At saka ito, batong ito ay makikita natin yan doon sa taas, sa puno ng paper tree na yan. May bato dyan. Ayan siya. Ayan. So sa makatuwid, itong bato at saka itong bato. Itong bato ay itong bato. Tapos yung itong bato ay dyan sa puno ng paper tree, no? Ang digging, makikita din yan dito kung saan ang ano natin, ang direksyon natin. So sa makatuwid, sa susunod ko na lang ipaliwanag. So ngayon ay medyo kamas-kamas ko na lang muna dahil nagmamadali kami. Dito tayo magdidig sa area na ito. Magsisimula tayo dito, papasok tayo doon. So ang bato na namagitan sa sentro ng ating digging ay ito, which is ito at saka ito. So sa makatuwid, mula dito, itong namagitan at saka yung puno ng paper tree. Napakalawak ano. Kaya yan ang ating nagiging digging guide. So digging guide pa lang naman, hindi naman sinasabi na hanggang dyan ang ating huhukayin. Pero may tinuturo sila kung saan ang simula ng ating hukay. So ang batong ito naman ang bato ay dito naman makikita. Ayan siya. So kung mapansin ninyo, may equal shape yan. Ito, parang may nag-triangle. So dito naman ay parang may nag-triangle. So hanggang sa muli, dito na lamang ang aming paglilingkod sa inyo. Sa susunod, sa digging tayo. At kung ano pa ang mga bato na magiging guide nila, doon lang at nagbigay ng hangganan sa ating pong paghuhukay. So ang hukay nito ay dig down, drift, tapos down. So left and right. So malaman natin kung ano ang left, ano ang right. So pero ang kadalasan, ang left and right ay hindi yan puro treasure. Ang left and right ay trap and treasure po yan. So alamin natin kung ano ang mga bato o mga ideya na kanilang ginamit pagdating po sa treasure hunting. At lagi namin kayong inaanyayahan na mag-subscribe at mag-like, mag-comment. Ganun din, kung mag-subscribe kayo, pindutin lang ninyo yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na amin pong ipaglilingkod. So, sa muli, mabuhay ang treasure hunting at mag-ingat po ang lahat sa paghuhukay sapagkat hindi natin pwedeng itanggi na ang kayamanan ng mga sundalong Hapon ay may inilagay silang mga trap sa kanilang ibinaong kayamanan. So hanggang dito na lamang, mabuhay ang bawat treasure hunter at good luck sa inyo pong lahat.